Habang pauwi ang naka-off-duty na UNTV News and Rescue Team responder sa Tanay Rizal, ay may pumara na nakamotor at nagsabing may nahulog na motorsiklo sa bangin sa kurbadang bahagi ng kalsada. Pagbaba sa sasakyan ng responder, ay may nakita silang dalawang babaeng nakahiga. Agad na tumawag ng ambulansya ang responder. Inassess at nilapatan ng first aid ang babae na may laceration sa kaliwang binti, nag-control bleeding at nilagyan ng splint upang ma-stabilize. Base sa assessment ng responders, wala naman siyang ibang injury at kaya naman itong tumayo at maglakad, kaya inassist na lang na makaakyat sa kanal. Nilinisan naman ng responder ang pasa at gasgas sa tuhod at nilagyan ng povidone ang natamong sugat ng isa pang babaeng pasyente. Ayon sa biktima na may injury, ay nakainom sila at tinatapik-tapik daw niya sa balikat ang kasama niyang babaeng rider at na-outbalance sila, kaya dumiretso sila at nahulog sa bangin. Inendorso ang dalawang pasyente sa Tanay MDRRMO at sila na din ang nagdala sa ospital. Good evening, sir. Sir, for info, sir, na ay ginipod na fireball dito sa may Purok Close, Bonbon. Kasi kung makalugar mo sir, panido lang mo rapid dito sa area, sir, kasi para makuprantay mo first aid, sir, kaso na ay manginangin o first aid. Okay. Okay, sir. Proceeding sa area, sir. Tinawagan ng Butuan City DRRMO ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa nangyaring sunog sa Barangay Bonbon pasado alas 8 kagabi upang alamin kung may mga nasaktan o nasugatan. Agad namang rumesponde ang team at naabutan ng isang babaeng nanginginig malapit sa bahay na nasusunog. Agad nagsagawa ng inisyal na assessment ang grupo sa babae na kinilalang si Mary Versi Lejano, 31 anyos, na isa sa mga nakatira sa bahay na nasusunog. Ayon sa ina ni Mary Versi na si Daisy Moral, nabahala ang kanyang anak dahil sa mga mahalagang dokumentong kasama sa nasunog. Nagkaroon din ng lagnat ang pasyente 2 araw na ang nakalipas bago mangyari ang insidente. Binigyan ng paunang lunas ng team si Mary Versi at pinayuhan na kumalma. Dinala ito sa loob ng rescue van upang mamonitor ang kanyang kalagayan at mailayo sa pinangyayarihan ng sunog na isa sa dahilan ng kanyang pagkabahala. Samantala, habang inaasikaso ng team ang pasyente, isang lalaki naman ang lumapit sa grupo upang humingi ng tulong dahil sa kanyang ina na sumama ang pakiramdam. Nakaupo sa upuan sa kanilang bahay si Lola Victoria Pakatang, 62 years old, nang datna ng grupo. Tumaas ang blood pressure nito dahil nabahala siya, lalo't malapit lang sa kanila ang sunog. Binigyan ng first aid si Lola Victoria at pinayuhan na mag-relax at inumin ang resetang gamot ng kanyang doktor. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang dalawang pasyenteng tinulungan ng grupo. Naapula naman ang sunog mag-aalas 10 ng gabi. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.